Magandang tanghali mga kapwa Sebastino. Ako po si George Concepcion at ito po ang aking partner na Charis Molo para sa Sebastino, usap tayo! Andito po kami ngayong tanghali upang makapanayam ang isang student assistant mula sa College of Arts and Sciences, si Mark Armel Villaluna. So, magandang tanghali, Mark. Ako si George. Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali. So, unang tanong para sa iyo, anong taon ka nagsimula bilang student assistant sa institusyong ito? As in, taon talaga. Nagsimula ako bilang student assistant dito, mga year 2009 yun, June. Actually, nung birthday ko talaga siya, nagsimula ako bilang student assistant. So, saan mo nalaman na merong student assistant sa ship program dito sa Baste? May kakilala kasi yung nanay ko dito, si Ami. Bale, siya yung nagbigay sa akin ng form tsaka ng mga requirements. So Mark, paano mag-apply bilang student assistant? Bale yun nga, yung sa form, bibigyan ka ng form. Pero syempre pupunta ka dito sa student welfare. Kasi dati ang naka-assign na student assistant din. So, bale siya yung nakausap ko, tapos binigay sa akin yung mga requirements doon. Then, pag nakapagpasa ka na ng mga requirements, hintay mo na lang yung tao nila para for the interviews, tsaka yun, kung kailan ka matatanggap. Nung natanggap ka bilang student assistant, mahirap ba? Parang, kamusta yung mga unang araw mo bilang student assistant? Siyempre nakaka-nervyos kasi bagong environment. Kumbaga, wala ka talagang kilala dito. Ganun. Tapos, buti na lang meron din kasi ako naging kasama dun sa mga interview. So, sila yung mga naging kaibigan ko dito. Then, konti lang sa amin yung mga natanggap. Actually, kumbaga, isa na ako sa pinakahuli Mark, na natanggap. paano mo nababalanse yung pagiging SA at yung pagiging estudyante? Siyempre, meron nga tayong schedule. Kumbaga, time management talaga ang kailangan dyan. Hindi naman porque student assistant ka, puro trabaho na lang. Siyempre, ipaprioritize mo din yung pag-aaral mo. Dalawang office kasi ako na-assign eh. Kumbaga, nung una, sa computer laboratory, marami kami student assistant doon. So, kailangan yung schedule mo talaga naka-fix. Kumbaga, dapat maayos talaga. Tapos, yun, ngayon nga, sa College of Arts and Sciences na ako sa Dean's Office. Kumbaga, hindi naman ganun kahirap kasi meron din may katulong ako, dalawa kaming student assistant doon. Yung, balik, ibabalance mo talaga yung work mo, tsaka yung studies mo. Kumbaga, parehas, priorities mo siya. Bali saan mas mahirap? Doon sa una mo or ngayon dyan sa College of Arts and Science? Mas mahirap dun sa una. Kasi, pa lang ako kumbaga nag-a-adjust pa lang ako dun sa environment. Tsaka, marami na kasi makasalumuhang tao eh. Lalo na hindi ko sila course. Kasi di ba computer laboratory, specifically mas maraming IT students. Kung halimbawa lang bibigyan ka ng pagkakataong pumili ng department, saan mo gusto? Diyan na ba sa College of Arts or gusto mo ba ng iba pang destination dito sa Baste? Nung nagsimula ako, wala naman akong piniling department. Siyempre, sila mag-a-assign nun. Pero tinanong nila yun sa amin sa interview kung saan mo office na ma-assign. Siyempre, mas pinili ko dun sa field ko talaga. Siyempre, mas ko. Kumbaga, andun yung art. Ganyan. Kaya, kung papipiliin ako ngayon, mas gugustuhin ko na yung sa College of Arts and Sciences. Okay. So, ano na yung mga bagay na natulong sa'yo na pagiging student assistant? Sa mga naranasan mo? Bukod sa, yun nga, na yung wala kang babayaran, ano pa yung mga, sa sarili mo, ano yung mga natulong ng pagiging SA mo? Siguro yung pagiging mature na tao. Kasi syempre, at the young age, nag-work ka, then studies. Yeah. Mark, sa loob ng 4 na taon, ano yung mga hindi mo malilimutang karanasan bilang SA? Ay,
Ano, yung lahat? O magbigay lang ako ng isa? Magbigay ka ng isa. Isa sa mga hindi ko makakalimutan, yung may nakaaway kong estudyante. Talaga, ilahad mo, ikwento mo sa amin, ano yung nangyari mo? Umaga kasi, summer class siya. Pirmahan ng clearance. Then, tong estudyante na to, biglang nag-init yung ulo niya kasi nakailang balik-balik na siya dito sa school kasi kailangan niya magpapirma ng clearance para maka-enroll for the summer class. Nagulat na lang ako, biglang nagtaray siya. Kasi, hindi ko rin alam kung bakit naging ganun yung reaction niya eh. Bigla na lang sinabi, ang sinabi niya na lang bigla, bakit ganyan kayo? Bigla na lang, walang tao dun sa laboratorio, parang mapapapirma ng clearance, ganyan ganon. Tapos bigla niyang binitawan na, mawala kayong silbi. Kumaga, first time kong estudyante nagalit sa akin, hindi naman ako yung may kasalanan. Kumaga, hindi ko rin alam kung, yun yung isa sa mga hindi ko malimutan. Halimbawa, kapag may mga nalabag kayong mga regulasyon ng mga tuntunin dito sa school, ano yung mga bagay na halimbawa pwede niyong gawin o yung mga tinatawag na sanctions para sa inyo? Siyempre, student assistant ka. Kumbaga, kailangan maging modelo ka rin sa mga kapwa estudyante mo. Kung meron mang malamang, siyempre nakakahiya yung mga ganun, di ba? Kasi nga, isa kayo sa mga responsible dun sa mga magiging actions nyo. So, kung may mga malabag man kami, syempre, dapat matuto kayo dun sa mga nalalabag yung rules. Pero so far pa naman, wala naman ako siguro. Tanong lang, Mark, sa pagdating sa grado, meron bang required na grade para maging Yung tinatawag nating ceiling grade. Meron talaga. Nakalagay yun sa kumbaga qualifications para maging student assistant. Kaya nga ang org namin, ang pangalan ng organisasyon namin Recoletos Educational Assistance for Deserving Students. Andun yung salitang deserving. Kaya meron mga qualifications. Yun. Isa sa mga qualifications namin is dapat ang mga grades na makuha mo is walang bababa ng 80 or 2.5. Tapos dapat ang average nyo is 85%. Kumbaga, isa yun sa mga elements na, kumbaga, yun yung babatayan nila kung karapat-dapat talaga kayo maging student assistant. So, ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo bilang isang estudyante, bilang isang anak, bilang isang manggagawa ng institusyon na to? Ano yung mga pinagpapasalamat mo ngayon? Yun, siguro yung mga bagay na nakatulong sa akin, kaya ako naging ganitong klase ng tao. Kumbaga, kung hindi dahil sa kanila, syempre, hindi mamumod yung pagiging isang responsible student ko. Kumbaga, ang dami ko kasing natutunan dito na hindi mo mabibilang. Kumbaga, talagang minold nila yung kaluluwa mo. Parang gano'n. Okay, so ano yung huling tanong na lang mo? So ano yung mensahe mo sa mga nagnanais maging SA? Dun sa mga gusto maging student assistant, yung mga nagbabalak na maging student assistant, maging matatag lang kayo. Kasi hindi ko naman masasabing hindi madali. Kumbaga, isa talaga tong challenge. Kasi, syempre, ang dami-dami mong magiging responsibilidad, lalo na at the young age. Kumbaga, at saka, tiwala lang sa sarili. Yun lang mapapaya ko sa kanila. Ako, Mark, may huling tanong. Paano yung love life mo? Love life. May sisingin mo pa ba yun? O hindi mo na iniisip? Kumbaga ako, hindi ko naman siya iniisip, kumbaga kasi hindi pa naman siya pumapasok sa isip yung love life. So ang pinaka-focus mo ngayon is ay ang pag-aaral at the same time, pagtatrabaho din. Hindi lang yun. Siyempre, ang pamilya mo, kumbaga, yun din, isa yun sa mga priorities ko sa buhay. Yung love life, marami pa ng pagkakataon, hindi pa naman magugunaw ang mundo. Ayun, marami talaga akong natutunan sa ating panayam kay Mark Armel Villaluna. Di ba, partner? Ako naman, George. So, para sa akin, napakahirap talagang maging estudyante, lalong-lalo na kapag yung pagbabalansehin mo yung trabaho, narinig ko sa kanya yung
yung paghihirap, yung kung paano ma-maintain yung tinatawag na ceiling grade, yung pakikisalamuha sa kapwa mga estudyante. So, ikaw. So, Mark, ito na lang talaga, huling tanong. May pinagsisisihan ka ba sa pag-apply mo bilang student assistant sa school na sa atin? Wala naman ako pinagsisihan. Tsaka bakit ko siya pagsisisihan? Kumbaga parang bigay ito sa akin ng Diyos. Kasi akala ko nga noon hindi ako makapag-aral. Pero on the day of my birthday, tumawag sila sa akin. Mag-report ka dito. Yun. Wow. Tapos binigay sa akin itong scholarship. Naging biyaya siya ng Diyos para sa Mark. Ayun. Maraming salamat, Maraming Mark. salamat, Mark. Marami talaga kami natutunan sa iyo. Isa kang inspirasyon sa bawat estudyante dito sa Mga kaibigan, maraming salamat po. Muli ako po si George Concepcion. At ako naman po, si Charis Molo. Para sa Sebastino Usap Tayo.